Ano bang sikreto sa napakasarap, soft and fluffy na pandesal? For today's video, gagawa tayo ng pandesal sa kawali. Yes po, sa kawali natin lulutuin at napakadali lang gawin. Tara, simulan na natin. So meron tayo dito ang 2 and 3/4 cups of bread flour. Isa-sieve lang natin para maging pino ang texture. Gagamit din tayo dito ng bread improver at ito ang isa sa mga sekreto para maging soft at malambot ang ating pandesal. Nag-add tayo ng 1/2 cup of brown sugar and 1 teaspoon instant dried yeast. Nag-add tayo ng 1/2 teaspoon of fine salt. Ang mga mommies, tips lang po, huwag niyong isabay ang salt at saka yeast sa pag-add kasi mamamatay ang yeast natin. Mag-react ang yeast sa salt and may tendency na hindi tutubo ang ating dough. We added 1 large egg and 1 cup of evaporated milk. I-mix lang natin to form a dough. Sa recipe ito, gagamit tayo dito ng butter or margarine para mas maging mapasoft at malambot pa ang ating pandesal. Pwede din kayong gumamit ng oil mga mommies, mas tipid din yun. Ito na, ready na ang ating dough para masahin. Masahin lang natin ito na mga around 10 minutes until soft and elastic. Nag-dust lang tayo ng konting flour dito. Huwag kayong mag-attempt na mag-add ng madaming flour mga mommies kung ang dough nag-stick sa ating mga kamay. Kasi masisira ang texture ng ating bread. Pakonti-konti lang ang pag-add natin until na maging soft and elastic ang ating dough. Medyo matrabaho ang pagmamasa mga mommies but very worth it naman kasi makakain tayo at ating pamilya ng freshly baked bread. And ito na, after 10 minutes, naging soft and elastic na ang ating dough. Ready na ito para i-proof. At kung meron kayong available na cake mixer na may dough mga mommies, pwede nyo ding gamitin. At dito, nag-spread lang tayo ng konting oil sa ating bowl para hindi mag-dry ang ating dough kapag pinapaalsa natin ito. I-cover lang natin ng damp cloth at i-rest natin for about 15 minutes until double in size. And while waiting, gagawa muna tayo ng ating breadcrumbs. Since no-oven ang ating gagawin, itusta muna natin ating breadcrumbs sa frying pan. But pinipino muna natin ito. Kasi yung nabili natin na breadcrumbs sa grocery store is medyo malaki yung texture. So ayan, tinusta lang natin ang ating breadcrumbs until golden brown. So after 50 minutes, nag-double in size na ang ating dough. Pinapunch lang natin sa center para mag-knock yung air at mamasahin natin ng konti para mawala yung acid nito. Dito, dinivide natin ang ating dough into 4 equal size. And shape natin into a log and i-cut na natin into desired sizes. And mga mommies, tinansya ko lang kung gaano kalaking pandesal ang gagawin ko since kakainin lang naman namin. But for pang negosyo, so dapat timbangin yung mga mommies. So dito pwede tayong gumawa ng pandesal na circle or any kind of shape or yung pahaba na regular na nabibili natin sa bakery shop. And after natin ma-shape lahat, kino-cover lang natin ng clean cloth ang ating buns para hindi maging dry. And kino-coat natin ng ating breadcrumbs. At special na pandesal pa lang ating ginawa kasi naglagay tayo ng cheese. So pinaproof lang natin ito ng mga around 15 to 20 minutes bago natin lutuin. At kung gusto nyo mas maging malaki pa, extend up to 30 minutes. Ito na mga mommies, ready na para lutuin sa ating improvised oven or kawali. Napakadali lang pong gawin ito mga mommies at very easy lang. In an instant, makakain na tayo ng masarap at freshly baked na tinapay. Dito gumamit ako ng non-stick pan, but pwede yung regular pan ang inyong gamitin at pinipreheat muna natin ito ng mga around 5 to 7 minutes bago natin isalang. Kino-cover lang natin at pinibake natin ito for 14 minutes and after 14 minutes, i-flip naman natin yung kabilang bahagi at lulutuin naman natin for another 10 minutes. Para sakto lang ang luto at hindi masunog ang ating mga pandesal. Napakabango at napakasarap talaga ng freshly baked tinapay mga mommies. Ayan, kino-cover lang natin. Wait natin ng mga 10 minutes and after 10 minutes, ito na ready to serve na ang ating mainit-init na tinapay or pandesal. O diba mga mommies, pwede na kayo magluto sa bahay. Pwede itong pang breakfast and syempre pang merienda. Ito try natin. So ayan, mainit-init pa at napaka ganda po ng luto at sakto lang talaga ang crust niya sa ibabaw. Napaka-soft at napakalambot po ng pandesal natin mga mommies kasi naglagay tayo ng bread improver at saka premium margarine. So yung buttercup natin ginamit.
And syempre, tikman natin. Isi-serve natin ito sa aking mga anak since mahilig talaga sila sa tinapay. So, everyday kami bumibili ng tinapay at medyo namamahalan ako. Kaya gumawa na lang ako ng sarili kong tinapay. Pwede pa nating maging espesyal at makagawa pa tayo ng madami kasi makakasave tayo sa ingredients. So ito na ang aking anak na napakahilig talaga sa tinapay at palaging nagre-request na bibili ng bread. So choco bread po ang paborito niya. But ito tinatry ko na papakainin siya ng homemade pandesal na niluto sa kawali at talagang bet na bet niya. Ayan. Ini-enjoy talaga niya ang ating freshly mainit na pandesal na niluto lang natin sa kawali. So, ayan lang po mga mami. So, thank you so much for watching. Hoping yung subukan ng ating recipe and see you on my next vlog. God bless you all and stay safe. Bye and enjoy. Bye. Bye.